So bali ito ngayon guys yung immigrant visa issue 1 by post sa fiscal year 2024, June 2024. So yung Manila nga guys yung pinakamataas or highest country visa issuance. Hi guys! Welcome back to my channel. So panibagong topic na naman yung pag-uusapan natin ngayon guys. Especially guys, pag ikaw ay magpapa-assign ng iyong case number, so napakahalaga rin nito guys. So bali dito guys, isi-share natin kung saan ba talaga yung maraming issuance ng visa. Kasi minsan yung ibang applicant ay current na yung PD nila, pero sa paghihintay nila for how many months, hindi pa rin sila nakatanggap ng invitation doon sa consulate interview or doon sa tinatawag nila ng ID issuance. So wala pa naman ako doon sa stage na yan guys, pero sa data na nare-research natin, so makikita natin guys kung ano ba talaga yung pinaka highest country na binibigyan ng issuance of visa. So doon pa lang makikita natin or makakapag-isip ka na talaga kung saan ba maganda magpa-assign ng case number. So for example, yung last June 2024 cut-off date is November 2022. So kung ikaw ay current na doon, since doon sa bansa na naka-assign yung case number mo ay mabagal, so hindi ka nabigyan ng consulate schedule interview or ID issuance. Kaya nung another month na nag-move na naman yung visa bulletin, nag-backward na yung visa bulletin, nagiging December 2021, which is yung present nga ngayon na visa bulletin for September 2024, yung cut-off date niya ay lalo pang nag-move backward to year 2020. So yun nga guys, napaka-importante din talaga na makapag-decide ka kung saan ba talaga yung magandang country na mailagay yung case number mo para at the time na current na yung PD mo, yung chances mo na maimbitahan ka for consulate interview or ID issuance is nandun na. Kasi napaka-importante talaga, lalo pag nag-current yung PD, hindi natin masasabi for the next month kung ano na naman yung cut-off date ng visa bulletin. So guys, disclaimer lang tayo dito sa ating video. So ito guys ay based on my research and basic understanding. Kung meron ka mang ibang information guys, you can just share, comment in our vlog video so that we can discuss. Siyempre guys, kung bago ka dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Hit the button below para updated ka for the next video. At thank you so much guys sa inyong support. Daghang salamat sa inyong panunood dito sa aking channel. Ayan guys, so bali nandito tayo ngayon sa fiscal year 2024. Pag inopen natin to, June 2024 immigrant visa issue 1 by post and visa class. So open natin tong Excel type na to. Then filter natin to guys. Filter natin yung A3. Then apply. Then sort natin to guys from largest to smallest. So guys, dito makikita natin issuance by post 2024. So yun nga guys, dito natin makikita na yung Manila is talagang siya yung highest number of issuance visa na binibigay per month. So ito pa lang yung nakikita natin, yung June. Then kung ikaw ay nasa Middle East, like for example dito sa Riyadh, so meron only 141. Sa Abu Dhabi, meron lang 70. Then sa Doha, meron 57. So dito guys, makakapag-decide ka na kung ano yung mga highest country or ano yung mga highest na bansa na binibigyan ng maraming visa issuance by post. So another example natin guys, buksan natin tong month of May. Open natin yan. So ganoon ulit guys, filter natin. A3. Apply. Then sort natin. So for the month of May 2024, so yung Manila pa rin. So the rest guys ay mababa na siya yung
binibigay na visa issuance the rest of the countries. So again guys, nandito guys, kung for example guys, Middle East ka, Abu Dhabi, so meron lang 49, then dito sa Doha, 152. So bali ito yung May 2024 guys, no? So hanapin mo na lang dito kung saan yung case number naka-assign sa'yo. Pero in reference guys, yung Manila ay lagi siya yung top 1 na maraming visa issuance. Then ito naman yung sa April. So ito naman yung sa April guys, then filter natin. A3, apply, then sort. So again guys, dito naman sa April is number 1 pa rin yung Manila. So muli, kung ikaw ay sa Middle East, so meron ditong Riyadh. Then dito guys yung Abu Dhabi. So ito yung mga particular na lugar sa Middle East kung yung case number mo ay naka-assign sa Middle East. So muli guys, it is your decision kung saan ka magpapa-assign ng iyong case number. Sa data na nagagather natin, from April is Manila, then dito sa May is Manila pa rin yung number 1, then dito sa June 2024 is Manila. So yun lang po yung may share natin guys dito sa video natin ngayon. Hopefully guys, it is your own decision pa rin kung ano yung magiging priority mo, kasi maraming ang situation. Kung ikaw ay magpa-case transfer, so it will take time na naman guys. At saka kung ikaw ay magpa-case transfer, especially doon sa Pilipinas, so it will increase your financial requirement. So depende talaga yan. So it is really depend on you guys kung ano yung magiging decision mo. Pero doon sa data na sinishare natin, kung ikaw ay nagpa-assign sa Manila yung case number mo, so kita naman natin sa statistics natin ay talagang napakaraming applicants ang binibigyan doon sa Manila. So yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood, salamat sa inyong support sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, hit the button below. See you next time guys, bye bye!